Amen. Tawagin po natin at palakpakan natin sa pangalan ng Panginoon, Sister Wesley Ramos. Sige po, palakpakan. Magandang umaga po sa lahat. Yung awitin ko po ay may title na Ang Pinay. So yung sa kanta ko po, parang si Lord po yung nagsasalita na kahit na pagkasala sa kanya, kahit na sa likuran natin siya, still mag-aantay siya, na hindi siya give up at patuloy na tayo mga kanila. So sana po yung bless na tayo.
marami tayong prayer request. Sabi ko dito, Pastor, pag-pray po ninyo dahil kasali ang palito sa Pinoong Mamamayan ng Pilipinas 2012. Kaganapin po ang mamaya sa Manila. Naway ibayan siya at bigyan ng talino at lakas ng loob ng Diyos. Ako sabi, pag-pray po ninyong matanggap po ako sa pinasahan kong application for OJT sa Manila. Ganun din ang kalusugan ng tatay ko po o tatay namin. Isama po ninyo sa panalangin ng anak niya sa abroad. Pagod na raw po siya at kasama po ninyo yung doktor na namimiss na rin niya ang anak niya. Okay, alam mo ninyo itong December na to, malakas mga pagpalungkot ito, lalo na yung mga naro sa abroad. Hindi ko makakalimutan, naranasan ko, dahil bumalik ako noon sa Amerika, naranasan ko yung election. Kami pa sa akin. Tapos noon, pinag-i-stay pa ako ng mga church ko. Hindi ko natinig mong pagpasko sa Amerika. Pero sinama nila ako sa mall. Naku, yung nakita ko sa mall, Pasko, ang mga pamilya, ang dami-dami, nakasama. Bigla akong tinamaan ng lungkot. So, sabi ko, uuwi na ako, cancel ang lahat ng pagsiserve na ako. So, alam ko yun. Kaya, sulatan ninyo, tawagan ninyo mga mahal sa buhay ninyo sa abroad. Yun naman, sabi, panalangin nyo ang aming kapatid at pamangkin na sila'y magkasundo at maayos ang kanilang problem. Bukas po, interview ko sa US Embassy alas 8. Ipag-pray po ninyo ako si Sister Edna yun. Hindi yung Edna mararating lang. Yung si Edna. Okay. So, yun po ang prayer request. Asawa ni Sister Pwede, dinala sa presinto. Sa PGH. Lagi sa presinto. Okay. Ilan may prayer request? Ayan, natingin niyo yun. Yan ang bagong kasal. Attend pa rin ng church. Ikasagyaw kahapon. Sige, manapakita na kayo. Nakalikod lahat eh. Magkapagod pa sa rin. Ako tuloy. Ayun. Si Man. At saka yung napangasawa niya. Si Roel. Tayo tayo ngayon. Only believe. All things are possible. Only believe. Sige po, ulitin natin. Only believe. Only believe. Sige po. All things are possible. Only believe. Only believe. Only believe. All things are possible. Only believe. Tayo po'y nanalangin. O Diyos, totoo, marami kaming pangangailangan. At alam namin, sa lahat ng mga ito, mayroong pangatugunan. Nangangako ka ay pagkakaloob mo ang lahat ng aming pangangailangan. Ayon sa iyong kayamanan dyan sa langit, sa pamamagitan ng aming Panginoong Yesus.
Iwasan namin na unahin ang aming sarili. Idadalangin muna namin ang iba ng aming mga kapatid. Dinadalangin namin itong si Teresa na naroon sa nagtatrabaho sa abroad. Tulungan mo siya sa panahon na katulad nito. Aliwin mo siya sa kanyang pangungkulitan. Ganun din, palakasin mo ang katawan niya. Gawin mo ang magkaroon siya ng nabuwaan ng Panginoon sa pagkatulong ang papalakas sa kanya. Tulungan mo po si Sister Elena sa interview bukas sa embassy. Inahalan mo siya sa pagpunta noon at pag-uwi. At gawin mo na maging mabuti ang kalooban ng mag-interview sa kanya. At siya mapagkalooban ng US visa. O Diyos, narito ang isang kapatid at ang kanyang pamangkin. May problema sila. Hindi namin alam kung ano yun, pero alam mo ito, O Diyos. Tulungan mo po itong kapatid at pamangkin na ito na magkasundo sila. Maayos nila ang kanilang problema. At O Diyos, itong kasali kanyang kapatid sa isang kahit sa Ginoong Kabuhayan ng Pilipinas. O Diyos, mamaya yun sa Maynila, ingatan mo itong pumasok ito sa Congress. Tulungan mo siya na magwalhati ang Diyos sa kanyang ginagawa. At O Diyos, bigyan mo siya ng talino, ng tibay ng loob. Pinagpipray din namin yung aming kapatid na nag-submit o ng application na para sa OJT. O Diyos, alam namin mahirap ngayon ang trabaho. Pero Panginoon, gumawa ka ng iba. Siya tawagin na at nag-umpisa siya sa OJT diyan sa Manila. At o Panginoon, dinadalangin namin ang kalusugan ng kanyang father. Mahabarka sa kanyang ama. Ipunin mo ang kanyang katawan, pakakasin mo siya at bigyan, O Diyos, ng kalusugan. O Diyos, halos lahat kami nagtaas ng kamay. Talagang kailangan namin ng tulong. Ikaw ang aming Ama sa langit na nahahabag sa amin. At si Jesus ang aming dakilan sa serpon. Nagpapamagitan namin siya. Alang-alang kay Jesus o Ama sa langit. Bigyan mo kami ng mabubuting kaloob. Tugunin mo ang mga kahilingan at mga karaihan at dalangin ng mga anak mo. Maging ito ay sapat na kalapit sa kabuhayan. Kaya mo lahat ito, O Diyos, kaya tulungan mo ang mga anak mo. Tulungan mo yung mga may sakit. Naiwan sa bahay o narito, nagpiling na pumunta sa church. Ipuin mo sila. Pagalingin mo sila sa sandaling ito. Magsimulang umanda kanila, O Panginoon, ang gagawin ng iyong pagpapagaling sa kanilang katawan. Pinadalangin namin, O Diyos, mga may sudiranin personal. Sudiranin sa tahanan, sa trabaho. O Diyos, ikaw ang may sabi na aming ilipat sa iyo, ipapasan sa iyo ang lahat ng aming pangaalalahanin at kaguluhan sapagkat pinagmamalasakitan mo kami. Kaya, O Diyos, nagtitiwala kami ngayon na sa paghingi namin, tutugunin mo kami, hindi mo kami pababayaan. At naniniwala kami na kaya mong gawin na ang saro ng buhay namin ay magpapakaw, O Panginoon. At maging pagpapala kami sa iba at sa mga kapagihan. O Diyos, dinadalangin namin ang mga nasa abroad, ng mga family heads, mga kapatid, mga ina, at iba't iba namin mga mahal sa buhay na nasa abroad sa panahon ito. Gawin mo, O Diyos, na ang iyong banal na Espiritu ay maging malapit sa kanila. Ang iyong banal na Espiritu na siyang aming mga aliw ay aliwin sila. At O Panginoon, yung iba pa ang nag-a-apply ng trabaho, luwabing mo makakuha sila ng trabaho. Magkaroon sila ng eksperyensya na
pagtrabaho. Salamat sa iyong tugon. Sa panalangin namin ito, sa pangalan ni Jesus, sabihin natin, Amen. Baka tulang-tulang. Sa Mark, chapter 8. Marcos 8. Kita na po natin, papasahin natin ang verse 31. Ganito ang istorya sa ito. At siya nagpasilang pagturo sa kanila na ang anak ng tao ay kinakailangang pagbalaan ng maraming mga bagay at itakwil ng mga matatanda. Ito yung mga leaders ng kaudyuhan at ng mga kapulong saserdote at ng mga eskriba at pahayin. At pagkaraan ng 3 araw ay huli magbangon. At hayag na sinabi niya ang pananalitang ito at isinama siya ni Pedro. Peter took him, ibig sabihin, hinawakan siya. Si Jesus, ibig sabihin, niyuyub siya ni Pedro. At pinasimulaan siya pagbigaan. Sinasabay siya ni Pedro. Datapwat pag-ingat niya sa palibot at pagtingin sa kanyang mga alagad ay pinagbigaan si Pedro. Tumingin siya sa paligid, tinignan niya yung kanyang mga alagad, tapos i-review niya, pinagbigaan niya si Pedro. At sinabi, lumagay ka sa likuran ko, Satanas, sapagkat hindi mo pinag-iisip ang mga bagay na ukol sa Diyos, kundi ang mga bagay na ukol sa tao. Pagpalain ng Diyos ang kanyang salita. Manalangin tayo ulit. O dakilang Diyos, tulungan mo kami ngayon na makatagpo kami at makatanggap kami ng mensahe para sa aming buhay. Hindi lang para sa ngayon, kung hindi para sa buong buhay namin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Tingnan po nyo ang istorya. Kinukwento ni Jesus sa kanyang mga alagad. Binibigyan niya sila ng abiso na dumating na ang oras, siya ay magpapata ng maraming mga masasaklap na bagay. At pagkatapos, sabi niya, siya ay papatayin. Papatayin siya. Nung marinig ito ni Pedro, sinaway niya si Jesus. Halos naging violente siya. Sabi niya kay Jesus, hindi pwede ito. Hindi pwede at hindi maaaring mangyari ito. Kay ikaw ay pamalan. Sinaway siya ni Jesus. At sinabi ni Jesus, Satanas, lumagay ka sa likuran ko. Nakapunta kayo, Ang pinakausap niya ay si Pedro. At tinatawag niya si Pedro na si Satanas. Ay mga misis, pagka minsan ba tinatawag niyo yung mga anak na ganyan?
sinasabi niyo sa inyo, kaya nagtuturo na yung mga bata sa nanay at tatay. Sinasabi ng mga tatay at nanay minsan sa mga anak, para ngayon si Satanas, napagalit niyo lagi, nakakapagmura tuloy ako. And then, miski mga misis, naririnig ko eh, makakapit tayo kami itong asawa ko, si Satanas. Ulang na lang sa iyo, suwag eh. Nasabihan na ba kayo, mister, ng inyong asawa ng ganyan? Tignan po nyo doon. Si Pedro, sabi ni Jesus, Satanas, lumagay ka sa likuran ko. Ngayon, hindi natin makukuha na kasino ang leksyon ng talatang ito kung hindi tayo magkakaroon ng ilang background, ng ilang introduction. Pero si Satanas ba talaga ay gumagamit na tao para sa manasin tayo? Ngayon, ang iba sa inyo, nakakarinig ba niyo si Satanas? Tinatawag-tawag ng tanin. Tapos siya ako na nakakarinig ako ganyan. Hindi tayo dapat makipagpabutihan kay Satanas. Hindi natin dapat pagandahin ang pangalan niya. Ang ating dating pagandahin ay ang pangalan ng Jesus. Ngayon, ang iba naman ay sinasabi, yan si Jesus, kaibigan ko. Yung thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. Okay. Tingnan niyo ang sistema ni Satanas. Paano siya gumawa? Tingnan po niyo sa Genesis, Kapitulo 3. Genesis chapter 3. Genesis 3. Talatang 1. Ganito sabi, ang akas na ay lalong luso kaysa alinman sa mga hayop sa mar na nilikha ng Diyos. Kita niyo, pagkatuso kayo, parang yung ahas. Kaya huwag tayo magtutuso. Amen. At sinabi niya sa babae, tunay pag sinabi ng Diyos, huwag kayo kakain sa limang punong kahoy sa halamanan. Okay, nabi ko naman, yung ahas, nakikipag-usap doon sa babae. Nakikipag-usap sa babae. Pero nakakita na ba kayo ng ahas na nakikipag-usap? Wala. Diyo. So, itong ahas na to ay ginamit ng manunokso. Si Satanas, yung tempter, ginawa niya gamitin yung parang tinidor na dila ng ahas para pagsalita doon sa babae. Makikita natin ito. Dito kaagad sa Genesis 3. Kadalasan, ang isipan natin pagka pinagkita ahas ay ito yung sa wikang Ingles, isang hayop na who is reading, yung parang namimilipet, itong hayop na to. Pero hindi po ganon. Kasi ang ahas ay naging ganon ang kanyang kalagayan. Kasi sa ginawa niyang panunokso na ibig sabihin,
pinakasangkapan niya ang sarili niya at tinukso niya yung babae, si Eva, sinumpa siya ng Diyos. Sabi sa kanya, verse 14, Genesis 3, sinabi ng Panginoong Diyos sa Ahaz, sapagkat ginawa mo ito, ay sumpain ka ng higit sa lahat ng hayop at ng higit sa bawat galing sa parang. Ang iyong tiyan ang ilalahan mo at alabok ang iyong kamaning sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. At sabi rito, papag-aalipin ko ikaw at ang babae at ang iyong binhi at ang kanyang binhi. Ito ang duduro sa iyong ulo at ikaw ang duduro sa kanyang paa. Okay, habang may explanation yung kung tatalakayin ko yun. So, inabot siya ng parusa o sumpa ng Diyos. Pero sa ilalim ng nangyari yun, aminado tayo na ang ahas ay nagtataglan ng may gandang mula. The most beautiful sa mga ikhang hayop ng Diyos. Minsan, itong pinala namin i-activate niya yung si Nicky at saka si Jan doon sa zoo sa Island Cove. Talagang tagal-tagal na tinitignan itong mga bata yung parang dilaw, tapos cream na nakahas na naroon sa kulungan. At dalang tuwa-tuwa sila nung nakita nila ng bandang hapon na ito ay nagsimula na tumilos. Very attractive ang ahas. At saka yung kanyang movement, no? yung movement ng ahas ay masasabi natin very graceful. No? Ang ganda niya tumilos. So, si Satanas ay ubrang gumamit ng hayop. Magsalita sa atin sa pamamagitan ng hayop. Dito sa Apokalipsis 12:9. Sundan lang niyo ako, no? Para makuha niyo ang sasabihin ko ngayong umaga. Apokalipsis 12:9. Ganito sabi. Ito ang mangyayari sa future. At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas na tinatawag na Diablo at Satanas. So, ginawa ninyo dito sa aklat ng Apokalipsis, sa awakasan ng panahon, itong Diablo at na si Satanas ay tinatawag na matandang ahas. Ito ay may referensya doon sa Genesis Kapitulo 3. Nung nag-anyo siyang ahas o binabi niya ahas. Sabi ang trabaho niya doon si Satanas na matandang ahas ang dumadaya sa buong sanlibutan. Siya'y inihagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay inihagis ng kasama niya. Okay. So, si Satanas ngayon ay hindi nasa isang kulungan. Narito siya sa lupa. At baka nauna pa siya dito sa ating church ngayong maga. Mas maaga siya. Doon dito mandawa. Alam ba nyo, di totoo yun.
narito siya sa ating church. Isa sa katibayan ito. Inyo pag nasa church kayo, higap kayo ng higap. Hindi ko sinasabi sa taas kayo. Kung nagihigap kayo. Pero hindi pa kayo nagtataka. Hindi pa kayo nagtataka. Hanggang na ako. Hanggang na bago na ako pagka nasa church. Pero paglapasa na ang bibilis. Walang naghihigap. Okay, so si Satanas ay church goer. Masipag siya. Pupunta siya sa church. Inakadlakan niya ang ating pananampahan. Kaya meron na akong napupunta ang church sa Amerika. Pagtayo ng pastor sa akin, Satan, go away in Jesus' name. Sabi ko, bakit din iglesia ko? Sa pagpunta sa Amerika, hindi lang 10 beses ako nagsisermon doon sa church ngayon. Itong iglesia ito, sa loob ko, ay Devil conscious, lugar na Jesus conscious. Kung si Satanas ay nauna sa inyo, sa atin, sa pagdalaw ngayong umaga, mas una si Jesus. Tandaan natin yun. So, maging conscious tayo kay Jesus. Amen? Narito siya. Talagang nyo si Satanas, sari-sari ginagawa. Hindi lang naman ang doke. Minsan, yung mata natin, ayun, kung ano-ano pinuturo ni Satanas, kung ano-ano nakikita natin. Sasabihin ng iba, bakit si Sister Teresa ka? Paliwaba ka, no? Gagawin ni Satanas yun. Si Pastor Ana, iba uli yung isang sapatos doon sa isa. O medyas. Hindi kayo nagkamali. Hindi si Satanas yung nagsabi sa inyo. Yung totoo nga, nasunod ko sa isa pa, brown na medyas, sa isa, hindi. Nung mag-realize, boy, tumatanda na ako, ito na ang mga sinyales. So, si Satanas ay manunukso. Tingnan po ninyo sa 2 Corinthians chapter 11. Uulat kayo. 2 Corinthians chapter 11 verse 14. Bago ko basahin ang 14, basahin na lang natin ang 13. Ito sabi sapagkat ang gayong mga tao ay mga bulaang apostol. So, meron palang mga bulaang apostol, no? Mga magdarayang manggagawa. Okay, ibig sabihin, mga worker puno para sa Diyos, meron ng lalayayan. At na magpupunwaring mga apostol ni Kristo. At hindi katakata. Hindi katakata yun, sabi ni Pablo. Sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel. Kita nyo na yan? Nagagawa ni Satanas na magmukha siyang anghel. Hindi na ako nagtataka yan. Nakita ko sa television, nakakagawa sila na magkaroon ng complete transplant ng iyong mukha, ng ating mukha. Halimbawa, na pinsan na mukha mo, bibigyan ka rin ng bagong mukha. Gusto mo, mukha ni Pinoy? O mukha ni Dolby? Kaya nilang gawin nyo. Ngayon, ito, si Satanas ay nagagawa niyang sabi dito, i-transform, i-forma ang kanyang sarili as an angel of light. Anghel ng kaliwanagan. Anghel ng kaliwanagan. Yan ang nagagawa ni Satanas. At pagka ginagawa niya, ang ginagamit niya, nilikha.
tao na sa tingin mo at liwanag ng sinasabi, pero naroon ng daya. Nakakaakit, pero naroon ng daya. Ngayon po, dito sa Lucas 4. Luke 4. Itong chapter na to, naglalaman ng pagtukso kay Jesus doon sa ilang pagkaraan siyang babautismohan sa tubig. Tinukso siya ni Satanas. Sabi rito, at si Jesus na puspos ng Espiritu Santo ay bumalik mula sa Jordan at inihabit ng Espiritu, ibig sabihin ng Espiritu ng Diyos, sa ilang. Sa loob ng 4 araw ay tinutokso ng diablo. Nandun si Jesus, hindi siya kumakain ng kaniban, nag-ayuno siya para at naganap na yun ay gutom na siya. Sinabi sa kanya ng diablo, ito ang sasalita diablo. Kung ikaw ang anak ng Diyos, ipag-utos mo na ang batong ito ay maging pinaka. And so forth and so on. Tinutokso siya ng diablo. Kaya nakita mo ninyo, ang diablo ay talagang manunukso. Kung tinukso niya si Jesus at si Eva, tutoksunin din niya tayo. Hindi siya nagpapago. Hanggang ngayon, siya ay manunukso. Tinatanong ako ng maliit pa, siya, sabi sa akin, mga kunanin, Grandma, can Satan be born again? Why don't you preach to Satan until he gets converted? Sabi sa akin, bakit gusto niya remedyohan yung ulo sa mundo? Sabi niya, si Satanas palabugan niya, hikayatin mo si Satanas, pa-born again siya. Sabi ko, no, John, he cannot change. He cannot be changed anymore. Kasi yung dugo ni Kristo ay pinuhos lang para sa taong mga makasalanan. Hindi ito para kay Satanas. Sabi niya, that's sad. Sabi niya, ang lungkot naman o, kawawa naman si Satanas. Pupunta siya sa impyerno. Okay, marami pa kami pinag-usapan, pero malalayo ako. So, ito si Jesus, face to face. Tinutokso siya ni Satanas. Nagkakaroon sila ng exchange of words. At pagkaraan dito sa verse 13, tingnan po nyo, no? Verse 13. At nang matapos na ng diablo ang lahat ng pagtukso, magandang sabi tayo. Sana matapos na ang panunukso ng diablo sa iyon sa atin. Ba gusto ba yung tuksoin pa kay diablo? Di ba gusto natin matapos na? Amen? Di ba? Oh. Natapos na ang diablo kay Jesus. Ay iniwalayan siya niya. Umiwalay na kay Jesus si Satanas pagkaraan tuksuhin siya. Pero sana period na ron, pero hindi. Ay iniwalayan siya niya ng ilang panahon. Okay. So si Satanas ay napapagod din sa kanyang trabaho ng panunukso. Di ba na napansin, may mga panahon tinigilan din kayo ni Satanas? Ha? Di ba? Di ba? Oo, tinigilan niya. Di ba lang? Ito naranasan ko. Pinalaki ako ng parents ko na ang 10% ay sa Panginoon. Ako pa nga ang tagadala ng tatay ko. Pupunta ko sa bahay ng pastor. Ibigay ko yung tithes. Pinagdadala ko ng tatay ko. Tithes namin yan. Alam ko kung magkano laman mo. Minsan, sinasabi sa akin ng demonyo,
O ni Satanas, kalahati na nagpin mo. Kalahati na. Hindi mo malalaman na dati ko yun. Hindi mo malalaman ng ano? Ni pastor. At sabi ng mga yan, yung pastor na yan, hindi mo dati na nakaragana mag-sermon. Dati mo wala kang ragana. Yun yan sasabihin. Ikaw, may ragana ka. Yun din. Pinatawag pa pangalan ko. Ang ganda mag-pronounce ng pangalan ko. Sabi ko, wala nga. At sasabihin sa akin, sige, kunin mo yan. Kunin mo yan. Tsaka payat-payat mo. Kumain ka. Bubligan ba doon? Sabi sa akin, kaya nga kung minsan nagtatatakbo ko papunta sa church, ano mabigay ko na yun? Pero alam nyo, nung lumaki na ako, sanay na ako mag-dance. Pero may pagkakataon, sasabihin din sa akin ng diablo, ba, muna na yun. Wala kang pagpiling gatas ng anak mo. Pero, kung sunod ka rin sa taas. Pero bibigyan ka rin niya ng bakasyon. Nasa bakasyon ba kayo sa pagsuni sa taas ngayon? Ilan ang nasa bakasyon? Wala. Wawa na itong mga kawan ko. Wawa na ako. Walang bakasyon. Ha? Walang bakasyon. Pag di ba mga bata sa eskwela, tutuksuin ka ng diablo para tumumbag doon. Para makopya. Di ba? Kaya, tandaan ninyo, si Satanas umiwalay lang sa dalig ni Jesus. Pero, binalikan niya uli si Jesus. At ito nga, makikita natin, ang isang tagpo na binalikan ni Satanas si Jesus. At ang ginagamit ngayon ay si Pedro. Si Pedro. Ngayon, bago tayo pumunta ng tuluyan, ito pa ang isang tanong ko. John chapter 13. John 13. Verse 27. Itong background nitong verse John 13 verse 27. Ang background nito ay nagkakabunan si Jesus at ang kanyang mga alagad. John 13:27. Dito sinasabi ni Jesus na isa sa kanila ay ipagkakalulo siya. Isa sa kanila. Yung isa sa 12, ipagkakalulo siya. Tingnan nyo verse 25 o 24. Sabi dito ni Pedro kay Jesus, sabihin mo sa amin kung sino ang sinasalita ko. Sabihin mo sa amin kung sino ang traidor. Tapos, ito naman si John na nakahilig nga sa dibdib ni Jesus ay nagsabi sa kanya, Panginoon, sino yun? Okay, sinabi ni Jesus kung sino. I mean, hindi pinangalan. Pero tingnan ninyo sa verse 27. Pagkatapos na maisubo yung ibinigay ni Jesus na tinapay. Pagkatapos na maisubo yun, nakikinig nyo kung gaano nakakatakot yung nangyari kay Judas. Pumasok si Satanas sa kanya. Kasi sa dinami-dami ng warning ng Diyos sa kanya, hindi niya to alintana. So, nagkaroon ng pintuan sa buhay niya. Nabuksan ito, nakapasok doon si Satanas. Sinabi nga ni Jesus
ang ginagawa ko ay gawin mo madali. Nakapasok na si Satanas sa loob ni Judas. Sabi sa kanya ni Jesus, yung ginagawa mo, gawin mo madali. Hopeless na si Judas. Pinapasok niya si Satanas sa kanyang buhay. Ito ang delikado sa pagbabagsak. Na kapag ka talagang ang tao ay naging napakatigas ang puso sa Diyos, darating ang sandali. Magiging empty ulit ang buhay niya, mapapanalo ng Panginoon. At si Satanas ay natutulungang pumasok sa isang buhay na napakante dahil nawala doon si Jesus. Tandaan natin yun. So, eto si Satanas pumasok kay Judas. So, nagkagawa ni Satanas na pumasok sa araw. Kaya araw-araw, tinutulungan tayo ng salita ng Diyos. Dapat na tayo mag-watch and pray. Tayo'y maging alisto, watchful, at saka tayo'y mapanalangin. Pagkat ang diablo ay natatakot sa isang tao na mapanalangin. Tandaan natin yun. Ito ba ang isang nakakatakot? Mark chapter 4. Mark 4. Verse 15. Mark 4, 15. At ang mga ito'y yabong nakasalabi ng lahat na doon nakakasik ang salita at ang kanilang mapakinggan sa pinapakinggan na salita ng Diyos. Pagkat ay pinaroroonan ni Satanas at inialis ang salita na inihasik sa kanila. Kailangan pa bang ipaliwanag yun? Alam nyo, kaya si Satanas ay pumupunta sa church. Hindi na para gawing ang tumigil o makatutol kayo. Kung hindi kayo namang mulat na nakikinig. Pagkarang mapakinggan ninyo, na nakawin niya yung salita na napakinggan nyo, agawin niya to, aalisin niya to. Kinakailangan tandaan natin ang salita ng Diyos. Ito'y pagbuli-bulayan natin para huwag itong makuha at manakaw ni Satanas. So, ito po, makikita natin ang ilan sa mga trabaho ng diablo. Ngayon, punta tayo sa text natin. Ang ating binasa ay tungkol kay Jesus at kay Peter. Nang marinig ni Pedro na sinasabi sa kanila ni Jesus, na siya'y pagdurusa at magbabata ng maraming mga kahirapan at tapos mamamatay siya. Nakamanta si Pedro, naging halos violent siya. Hinawakan niya si Jesus, hintok sa bigamites. Hintok Jesus at Hashem, kaming isla ko. At iyugod niya si Jesus at sinabi, hindi pwede yan. At sinaway siya ni Jesus, pero hindi sinabi, Pedro, pigilan mo yan. At sabi ni Jesus, Satanas, lumagay ka sa likod ko. May nakita na natin kung paano nakakapasok si Satanas sa hayop, sa serpiente, para tuksunin ang tao. Nakakapasok din siya sa tao para tuksunin ang tao. Nakakapagbuha ang hell siya. Ngayon, sabi ko sa inyo, kailangan makakalaman natin kung mabuti. Ang mga Hudyo ay mayroong paniniwala at tama na yun na yung Kristo, yung Messiah, yung Mesias, ay isang emperor. Hindi siya madadali. Sigurado ang kanyang pagbabagi
Yan ang konsepto nila. Darating itong kanilang Mesyas na to at itataas ulit ang kapangyarihan ng dahal ng kanilang bayan. Ito ang common na belief. Pero eto si Jesus, tinanggap siya, pinaniniwalaan ni Pedro at 12 alagad na siya na ang Kristo, ang tagapagligtas, ang Mesyas. Tapos sasabihin niya, magdurusa siya, magbabaka siya ng kahirapan at siya ay papatayin. Hindi ito matanggap ni Pedro. Incomprehensible ito sa kanya. Kasi buong buhay nila, ituro sa sinagoga na ang kanilang Mesyas ay conqueror. Conquest ang apelido ng kanilang Mesyas. Mananalupay, darating ng lahat. Kaya ito, si Pedro nagpo-protest na hindi pwede yan, Panginoon, hindi pwede yan. Hindi maaari yan. Imposible yan. Yan sinasabi. Kaya, nireview siya si Peter ni Jesus. Bakit siya nireview? Kasi itong si Pedro, inilagay ni Satanas sa bibig niya at nananariwa kay Jesus yung pangyayari doon sa Luke chapter 4 nung tinutokso siya ng Diablo. Nagsabi sa kanya ng Diablo. Pinala siya doon sa tuktok ng templo at sinabi, nakikita mo ba yung buong mundo? Yung buong daigdig na yan? Alam ko, nagpunta ka yan. Dito, bakit yan? Sa buong kalaganapan niya. Sabi ni Satanas sa kanya, ibibigay ko yan sa iyo. Ibibigay ko yan sa iyo. Hindi ka na kailangan mamatay. Ngayon, hindi sinabi ni Satanas, hindi sinabi ni Jesus kay Satanas, Satanas, iloloko mo ko. Hindi sa iyan, hindi mo maibibigay sa akin yan. Alam ni Jesus, totoo sinasabi ni Satanas. Itong buong mundo ito at ang laman ito ay nahulog sa kamay ni Satanas. Siya ang Diyos ngayon ng sanlibutan. At kaya nangyari yun, nagkasala si Adan at si Eva. Sa kanilang kamay inilagay ng Diyos ang buong mundo. Sabi ng Diyos kay Adan at kay Eva, have dominion over all the earth. Magkaroon ka ng kapamahalaan. Itong kapamahalaan ito ay naagaw ni Satanas ng sila'y matukso ni Satanas. Pero nagpunta ulit dito si Jesus sa mundo para agawin ito at tayo sa kamay ni Satanas. Naunawaan po niyo yun? At ginawa niya ito sa pamamagitan ng kanyang buhay at kamatayan at pagkabuhay na muli. Na-accomplish niya yan. Kaya tayo ngayon ay sa Panginoon. So, ito ngayon si Pedro. Ang marinig niya yun. Sabi niya, hindi pwede yan, Jesus. Ayaw niya pumayag. Naaalala ni Jesus nung tinutokso siya kay Satanas. Sinasabi ni Satanas sa kanya, hindi ka naman pinakailangang mamatay na eh. At alam niyo, yun ang gusto ni Satanas. Huwag mamatay si Jesus sa cross. Bakit? Pagka hindi siya namatay sa krus, hindi tayo maliligtas. Hindi mapapasa kanya ang mundo. Kaya sabi ni Satanas, bibigay ko na sa iyo. Pero, ang kondisyon, lumuhod ka. Sambahin mo ako. Lumuhod ka. Sambahin mo ako. Makipagkompromiso ka sa akin. Sige, sandali lang naman eh. Lumuhod ka lang eh. Sambahin mo ako. Yun ang bargain. Kaya ito, nakakadala yun ni Jesus. At talaga naman, nasa isip din ni Jesus. Nung siya'y nananalangin sa hardin ng Eden, o ng Eden ng Gethsemane, ano sabi ni Jesus sa kanyang ama? Father, let this cup pass over me. Ama, hayaan mo mga nalang lumampas sa amin. Itong saro ito, ang ibig niya sabihin, yung saro ng kahirapan at pagdurusa at kamatayan. So, naroon
yung panunukso ni Satanas na si Jesus na Mesiyas ay huwag magdusa at huwag mamatay. At ngayon sinasabi niya kay Pedro na mamamatay siya, ayaw ni Pedro yan. Inilagay ni Satanas sa kanyang bibig ang mga salitang hindi pwede yan, di maaari yan, di mangyayari yan. Nakikipag-wrestling siya kay Jesus. Kaya, ito, si Satanas, ulit tinutokso sa pamamagitan ni Peter, si Jesus, na mag-shortcut. Ito gusto ni Satanas. Ngayon po, bakit ko ito sinasabi sa inyo? Alam ko yung isang nakakalungkot na bata, may mga pagkakataon, yung mga taong mahal na mahal tayo, at talagang nagmamalasakit sa atin. Pagka minsan, yung mga tinig ng mga mahal natin sa buhay, ang ginagamit ni Satanas para tuksunin tayo at iligaw tayo. Ito, si Peter, pinakamalapit na alagad ni Jesus, mahal niya si Jesus, nagmamalasakit siya kay Jesus, pero ito siya, sinasaway niya si Jesus, huwag kang mamamatay. Hindi po natiyan. At ganyan po, ang sistema ni Satanas hanggang ngayon. Sabi sa akin ng isang bata, Pastor, ano ba gagawin ko? Gusto ko magpastor eh. Pero sabi ng nanay ko, anak, huwag, pastor. Ka magpapastor, mahirap yan buhay kaya baka hindi mo kaya. Baka mamaya pagka-pastor ka na, tumakbo ka lang. Huwag ka na, ang pinakamabuti, marunong ka rin lamang, aral ka. At ang gawin mo, ang sweldo mo, yung 10% lang ang iyo, yung 90% bigyan mo sa mga pastor, sustentuhan mo na lang sila. Hindi mo makakapag-sustentuhan ng mga 5 pastor. Di ang daming pastor, kesa ikaw na. Pilit yun na nagmamahal dito sa batang to. At hindi ba may mag-win? Pero, ang question, alin ang luyuan niya? Ang ipinadadama ng Diyos sa kanya, ang tawag ng Diyos sa kanya, o itong buong pagmamahal na saway ng kanyang ina, na ang saway na ito ay galing sa Diablo. Inilagay ng Diablo sa bibig ng kanyang ina. Kaya ko ito sinasabi sa akin. Kasi, ilang beses na nangyayari sa akin, siguro, kasi ako, nagagamit ako ng Diablo, hindi ko alam. Para sa way ng tao. Alam niyo, nung nasa Amerika na kami, United States, sa akin, yung sinama ko yan, at saka si Ella, may church doon, inilabas yung bangko, pinakita sa amin. Meron silang $87,000 sa bangko sa California no? Sabi sa amin, alam niyo, Pastor, kayo tipo ng pastor na gusto namin eh. Pati ang tipo ng asawa niyo, pati ang tipo ng anak niyo. Kung ang anak niyo, tinadalan lang ninyo, kakaral ba ako sa Amerika? Sabi ko, hindi mo. Uuwi mo yan sa Pilipinas. Eto po. Kung gusto niyo bukas, pumunta na po tayo sa immigration. Pipetition namin kayo, sasabihin namin na kayo ay gusto namin maging pastor at kaya namin kayong buhayin. Kukunin pa namin 2 anak ninyo at ipakikita po namin na incorporated kami at ito po ang aming pera. Ginawagan ko yung isang ko na pastor ko. Sabi ko, friend, totoo ba ako yung church na ito makapetition? Incorporated ba sila? O, may pera ba sila? O, nakita ko sa bangko, $87,000 o $88,000.
Oo, kaya lang. 10,000 na, 15, na. At sabi, yun ang mga Amerikano kaibigan ko sa Alabama, 1976, Irving, don't go back to the Philippines. The Philippines will be a communist country. The communists will take over your country, and you will be the first to be executed because you are a pastor. Sabi niya, kapatay ka. Yaw ka nang umuwi. Kukunin namin ang iyong asawa at anak dahil sa aming district office at delimination ka namin. Ako naman, naglalaro na sa isip ko. Magsisermon ako sa radyo. Radio speaker ako nun. Pinag-sermon lang ako sa radyo. 2 sermon lang. Tawag. Saan nagsasalita? Yung bisita niya, yung iba mag-English na yan. Pronunciation ko buhit to sa bukid ng Alabama. Meron 13,000 na tawag ba? Gusto nila. Nakita niyo yung tukso. Sabi, yung kaibigan ko nagsasalita yun, hindi niya alam. Bakit ako natukso nga ako nung gabi? Nakakarap na ako, maghihintay na ako, mga 6 na buwan. Nandili ko na ulit ang asawa ko, yapos-yapos na pati mga anak ko, dito lalaki. At pagka ako nasa supermarket, sabi ng Diablo, kita mo, ang labis ng ubas dito. Kita mo, ang tsokolate, ang dami. At mayroon pang isang tinig sa Pilipinas na nagsasabi, sige daw, tanggapin mo na. Alam niyo kung sino yun? Yung sasabihin. Tanggapin mo na dahil. Isang beses, may tinig pa. Biyanang ko. Huwag ka nang uwi sa amin, sa Pilipinas. Ang dito na naman si Bebe. Bebe. Isaya Di ba nung Pilipinas nila, Bebe. Ibisa ko pa, pwede niya kami Bebe. Sabi, andito na naman si Hila. Yung pala, pag-aaralin siya sa eskwela, sa Alabama. Sabi naman ni Hila, ayoko, gagawin na ako sa Pilipinas. Dito, nag-first year with ako, ayoko. Ang kulit yun yung panahon, nakikita ni Hila kumate. Maganda pa rin kumate. Po, sabi ni Papa, sabi ko, hindi ko, huwag ka magalala mo, pera lang inaalala mo. Itaas ko yung lutson ko. Inaas ko naman yung lutson. Puro berde. Puro bata. Ako, sabi ko pa, bakit ganyan? Yan ang mga tip sa akin kasi hindi na pumasok ng security guard sa hotel. Tapos, ibantay siya doon sa mga nakapark na kotse, mga nagsusugal, mga nagdidate ko, nakakashare sila sa hotel, sasabihin sa kanya ng mga Pilipino, you watch my car and have it watch. Sasabihin sa kanya, eto ang $20. Pagkakuha ni Pata ng $20, yung magaling ang utak ng biyanan ko. Kaya lang, nagalingan ko rin ang utak niya, yan, kuha ko anak niya. Ngayon, eto, ang gagawin naman ng biyanan ko, amigo! Natawagin yung mga nakakaambay ko na mga Mexicano, walang binagawa. Gusto na katanggal, amigo, I give you $5 to clean the back. Oh, si, sabi nung puro ng sili. Sige, punas na yung Mexicano, bibigay yung 5, kanya yung 15. Kung sa isang gabi, meron ka 5 kotse. Dito kami mong pera. Sa si Papa, tinatapos ng buo sa ilalim ng katay ng araw. Kapag may nakatikit sa security, papatayin kayo ni Mama. Mama, wala niya pera niya. Sabi sa akin, ang gagawin ko? Pwede ko sinabi sa bako, hindi pwede. Sinabi sa akin kung bakit hindi pwede. O yan, tumatamo si American citizen. Hindi pwede. Sabi ko, i-deposit sa kanya, i-deposit ko sa bangko, pero sa pangalan mo. Kaya na, sa pangalan ko. Sabi siya,
ang bitikan namin, mahigit $15,000. Ano lang sa lahat. O, hindi ako nakakakita ng ganun. Maraming birthday. Ang dami. Sabi sa akin, Rick, $500, mabibigipos ko na natin para makabili tayo ng bahay. 5,000. Ang 5,000, pwede ka na makabili ng segunda manong van. At yung 5,000, magagamit mo, mag-pioneer ka ng church dito. Kung ayaw mo yung inaalok sa iyo yan, mag-pioneer ka ng sarili mo church. Pag may nakakuha na tayo ng bahay, kami titira kasama mo. Sa Dr. yung isa na ng sakit ng ulo ko. Kasama mo na kayo ng biyenang ko. Kayo mga biyenang, sakit ba kayo ng ulo? Ha? Ha? Sakit ba kayo ng ulo? Oo. Bilang biyenang. Ayaw magtaas sa kapatid. Ayun. Si Bibi sumasakit ang kanyang ulo. Doon sa kanyang manuga. Ngayon ito. Yun nagsabi. Ang biyenang ng lalaki, sipag nyo. Nagpapayos sa akin. Ano ba ng tigil? Ano na yung pastor? Ang kagalit sa mga otak ko na. Bible study. Alam ko yun. Diyan siya doon sa church na unang pinagpastoran ko. So lahat na ito, tinig na kinagaganda. Kinagaganda ng tinig na ito. Paakit na tinig. Pero lahat ng tinig na ito, lahat ng salita ito ay galing sa diablo. Tinig mo ba kayo? Hindi ko tinatawag ang biyenang ng demonyo, ha? O si Satanas. Hindi. Yun ay galing. Dita yun ng diablo. Kaya natin yung kaya ko sinasabi, mag-iingat tayo, baka magamit ng diablo ang ating tila para iligaw ang ating kapwa. Pero kadali-dali, pagka lumalabas sa tila natin, yung mga nag-uumpisa sa letter B, yan, yung nakikitila natin, kumura ka na. Yun, ang dali-dali nun. Galing yun sa diablo. Pero ano yun talaga naman? Ang salita ay tila baga punong-puno ng pag-ibig, punong-puno ng pagmamalasakit. Huwag natin ang ibig ko sabihin. Nagmamalasakit si Pedro, tila baga, pero Jesus, hindi ka dapat mamalay. So, kailangan mag-ingat tayo. Ang mga sinasabi ko minsan sa atin, ang ating kapwa ay with the best intentions. Ng ating kasama, ng ating anak, ng ating kasama sa church, with the best intention. Ini-stop tayo. Sinasabi sa akin, huwag kang takot. At makakalang yun, ako lang. Kaya, huwag muna yung patalong. Pagka ako nagsisenta, nawawala na ako ng mga tupang siya. Itong lingkong to, wala ng Martes ng gabi, ng Huwebes ng gabi, nagpipritso ako sa malapit na sa 13. Gabi-gabi, uwi kami ni Ate Lex, past 11 na. Tapos, yun na nga, Biyernes, pag-practice sa kasal. Yung pag-practice ko, narito na ako ng kalahating oras, wala pa sila. Kaya tatanda ako nung patuloy ko, kahit hintay. Tapos, yung matalo sa practice, sabi ko, tandaan nyo ha, 15 minutos tayong maaga. Isang oras at 15 minutos na, wala pa eh. Tuloy, hindi ko na malama kung saan ko na ilagay yung sermon ko eh. Hindi na lang natanda ako. Kaya nakapaganda ako ng turbata eh. Tuloy mo ito, nakakapagod din ako ng aking pagkali. Ng turbata. So, ito ano ha, yung with the best intention, talaga biyan ako lang. Sabi sa amin ng tatay ko, Pilipin, tama na 10 taon sa Cavite, tama na yan, anak.
Tinan mo itsura mo, hirap ka. Tama na yan. Umuwi ka na ulit sa akin. Yung ating bahay sa Balili Drive, yung itaas, palalagyan ko ng abon. Doon ka na lang magpastor sa atin, doon sa Balili Drive, sa Quezon City. Dati ng Pepsi ko, lalagyan natin ng malaking karado na yan. Pakinggan yung si Carmen Sita de Mesa at Cesar mo. Saka si Ella, yun, lalagyan ng karado. Tinutrawing sa akin na natin. Sabi ko, hindi pwede. Dito ko tinawag ng Diyos sa Cavite. Naku, anak, tama naman. 10 taon na. Kaya wala naman nangyayari. Pagkatitigis ang kulang ng mga Caviteño ko. Gusto ko nang sabihin, kaya pala ko tigas-tigas ng ulo nyo, di ka mawit-pit, no? Sabihin ko, di ba bago sa kuwi ng tabi ko? O yun ang mga sinasabi sa akin. Yun ang mga dagdag na natin ito. Tapos, ito ba, maaga dapating sa aming bahay. Linggo. Kasi tinuturukan niya ako sa awa ba sa akin. Tinutulungan ako na magturo ng Sunday School. Nakatuwa ng tatay ko. Pero minsan, miss, no? Hindi na. Bago yan pumunta sa church, dadaan muna sa aming bahay. Ang bahay namin noon, maliit lang sa kwarto. Pagdaan doon, maaga pa. Ako, alam mo agad kasi kung ako, ataas. Ito, nakapagay niya. Sisigaw na si Ate Benja. Ang tatay mo, andyan na. Ibubuksan ko. Sabi sa akin, ang pinagawa mo, kasang-kasama. Pinapalik mo ako yung anak ko, si Ella. Pinapalik mo ako, isang naman, pinapalik mo. Saan ang asawa mo? Ang gusto na, nag-make up. Sa akin, nag-ate. Eto ka! Binigyan kita ng pera, ibinigyan mo na relos ang asawa mo. Pero may tsura mo. Pinagsasabi ng tatay ko. Hindi ko ba tinutukan niyo kung mahalin ko ang asawa ko? Sabi niyo. Ikaw rin mamali ko ng anak mo. Mahuhuli ako, naglalaba ako tabi. Wala naman ng disposable diaper. Wala. Ganda lang yan eh. Ang diaper na, ako. Alam mo, iinin na po ba? Hindi, ito, naglalaba ako. Sabi, under desire eh. Sabi ko, tignan nyo ha? Tignan nyo kayo. Tignan nyo. Nung ako, kami natin lalaki ay mga pinagigil. Ano sabi niyo sa akin? Huwag nyo paglalabahin ang nanay nyo. Hindi kayo na masawa. Masawa. Hindi naman sabi namin tatlo, sige, subukan niyo mag-asawa ko, subukin kami. At sa amin yung masawa. Ay nagturo sa amin. Ito nagagalit sa akin. Ako, inuutusan niya, papaliguan ko yung lahat ng kapatid ko babae. Napaliguan ko. Ngayon itong anak ko, gagalit siya. Kaya, kanito-tinigil. Saan galing nyo? Upo mo nyo? Saan galing nyo? Mahal na mahal akong tatay ko. Ito, maganda, mabait na mabait. Ang kanyang mungkate at intensyon. Pero hindi niya nagalaman. Ililigaw niya ako sa pagiging mabuting asawa. Tsaka sabi ko, ay, natutuwa ako. Itong batang ito ay laman ng aking laman. Buto ko ng aking buto. Natutuwa ako, nakakawakan ko. Pagdalaga na ba yan, pwede ba yun? Hindi na. Habang bata lang, gagaling pa sa akin, sikate, no? Sa lahat ng aming anak, sikate ang bunto. Laki ng karawan. Sikate, morena. Pagkarga, ng asawa ko, tinatanong ng tao, sino natin yan? Ano ko yung mga tao no? Talagang magagalit ako. So, kasi nga, puti-puti na bata, pagkakata. Tapos, yung anak ko, itim ng siko, itim ng tuhod, itim ng mga ganito. Pwede ko ipapadala muna to, ha? Ang marinig ng anak ko,
Pero, ako nagkakarga, sasabihin sa amin ng tatay ko, ang payat-payat mo na, ikaw ba kumakarga yan? Eh, gusto ko na sabihin, kargahin nyo. Ano? Eh, bakit hindi mo kakargahin? Anak mo yun, kahit hindi mo kaya, bubuhatin mo, di ba? Di ba, Brother Romy? Lumuhat mo ba ito? Ikaw lumuhat na. Okay, no? Hindi alam yun ng bagay. Hindi niya alam yun. So finally, ayun nga, ikukumbinsin niya ako, alis na niya sa Cavite. Sayang na sayang pang bata ka. Matapos, pa nga, may mga jacket siyang kaibigan sa church. Ganun din ang ginagawa, kinukumbinsi ako. Makinig kayo. Mag-iingat tayo na huwag tayong magagamit ni Satanas para iligaw ang ating mga mahal sa buhay. Amen? Pag-aralan natin mabuti. Bantayan natin ang ating sarili na ang lalabas sa bibig natin ay hindi galing sa diablo, kundi galing sa Espiritu ng Diyos. Amen. Napaka-terrible, napaka-lungkot. Yun mo yung pinakamalaking kalagyan ni Jesus sa kanya. Sinasaway siya. Sinasaway siya, inilalayo siya sa Diyos. Kaya, bago tayo magsalita, tanongin natin, sino nasa likuran? Ito sasabihin ko. Who's behind what I'm going to say? Huwag natin ipahiram ang ating sarili kahit sandali sa diablo. Kung gusto niyo ipahiram sa diablo, huwag natin ipahiram ang ating sarili sa diablo kahit sandali. Amen? Okay, tayo po yung manalangin. O Diyos, maraming mga pinapagkamagagandang hilig na nakapagandang kami. Pero tulungan mo kami makilala natin yung pinig na galing sa iyo. At matuto kami maging pinig sa pinig na galing sa iyo. Patatawarin mo kami, O Panginoon, kung naipahiram namin ang aming dila sa diablo. Patawarin mo kami sa mga nasabi namin. Ito ang aming ganamit sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, lagarin natin ngayon ang ating mga handog at ikasalita ng mga Ayan ha. Kayo ha, kung pinupulungan kayo ng inyong mister ha, ng misis ko. Yan, puro pera sa simbahan. Pero pagka siya nasa sabungan, hindi sinasabi puro pera. Ready na po as your session. Kaya tayo na naman. O Diyos, narito po ang inyong hands, ang inyong offerings. Pinakakawa namin ang iyong pangako. At bubuksan mo ang unawa ng gamit para buksan kami ng pagmamahal. Alam namin hindi ito magdagalan, pero mangyari ang kalooban mo. Kung kailan mo ito gagawin para sa amin. Pero alam namin mangyayari ito dahil sa tao ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
Sino ba nauwi na ba? Tumayo tayo lahat. Magbabawas na tayo. Please, bayan mo mga dami na ako tapos mag-pray para tayo. Pwede kong sabihin, ito na lang si Romel na si Randel na lang nadami ng closing prayer para nandun ako. Pero gusto ko akong mag-pray para sa inyo. O pastor eh, di ba? Kaya, kung naman sabi, palalamin nyo. Pero wala eh, kung nahin pa ako sa gate eh. Kaya, kapag ka nagkakapay tayo, kung naiilala, dahil pag napagpili yung mga isa, mga imasakit, pagka yung mga iba, sa tayo na lang. O Diyos, sa mga Diyos, yan, ang Espiritu at Diwa, na sumasama sa aming pag-iwalay, natin kami lahat, at tulungan kami, pagpalain ang pag-aaral ng mga kabataan at mga bata, pag-aaral mo ay ng mga magulang, o Diyos, pagtagal mo ito, at bigyan sila ng mga sorpresang pagpapala. At o Diyos, tulungan mo pag namin manipula, kailangan mag-upero ang bibig na para sa iyong mahal. Sa pangalan ni Jesus, ay natin lahat. Amen. I'd rather have Jesus than silver or gold.